Nagsisimula ang salaysay na naging bato ang buong sangkatauhan. Pagkatapos ay makikita natin kung gaano katagal bago ipaalam ni Taejo sa kanyang pinakamalapit na kaibigan na si Senko na ipapahayag niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang crush si Yuzuriha. Naisip ni Senko na katawa-tawa na 5 taon na siyang nagmamahal at walang kumpiyansa na ihayag ang kanyang nararamdaman kay Yuzuriha. Pagkatapos ay binigyan niya si Taejo ng love potion na tutulong sa kanya, ngunit tumanggi si Taejo. Pagkatapos nito, pinatawag si Yuzuriha sa isang puno, kung saan hinintay niya si Taejo. Pagkatapos ay lumitaw si Taejo, nag-aalala tungkol sa pagdedeklara ng kanyang damdamin. Pagkatapos ay nagsimulang ipahayag ni Taejo ang kanyang pagmamahal, at namula si Yuzuriha. Isang berdeng ilaw ang dumating bago natapos ni Taejo ang kanyang pagpapahayag ng pag-ibig. Ang buong planeta ay napapalibutan ng berdeng ilaw, at lahat ay naging bato. Ginamit ni Taejo ang lahat ng kanyang lakas upang protektahan si Yuzuriha sa huling minuto. Ang lahat ay na-petrify pagkatapos noon, at ang mundo ay bumagsak sa anarkiya. Hindi makagalaw ang mga tao, ngunit lahat sila ay buhay. Nahirapan si Taejo na mapanatili ang kamalayan, umaasang buhay pa si Yuzuriha. Ayaw niyang mamatay dahil wala siyang narinig na sagot mula kay Yuzuriha. Tanging ang mga hayop ng planeta ang nabubuhay, lahat ng sangkatauhan ay naging bato. Pagkatapos ay nagbago ang Earth sa paglipas ng maraming millennium. Ang mga lungsod at sibilisasyon ay nawasak ng mga tsunami at pandaigdigang sakuna. Si Taejo ay gising pa, at hindi niya alam kung gaano katagal ang oras. Isang likido ang tumulo sa batong katawan ni Taejo isang araw, at siya ay nagising. Nagulat si Taejo nang makawala siya sa bato. Sa lalong madaling panahon, napagtanto niya, gayunpaman, na ang sangkatauhan ay na-petrified, at ang lahat ay naging mga estatwa ng bato. Si Taejo ay nanlumo at nanalangin para sa mga taong naging bato. Pagkatapos nito, nakakita siya ng isang ilog at nagpatuloy sa direksyon nito. Naalala ni Taejo ang 2 babaeng nakahanap ng petrified na ibon sa kanyang kabataan. Ipinapalagay niya na ang ibon ay nahawaan ng sakit. Bilang resulta, dinala ni Taejo ang ibon sa isang veterinaryo upang muling buhayin. Si Yuzuriha, ang crush niya, ay sumulpot nang wala sa oras. Si Yuzuriha naman ay nagpakita din ng petrified bird. Pareho sila nang iniisip ni Taejo tungkol sa nangyari sa ibon. Nagsimulang tumawa si Taejo, at naging mabilis silang magkaibigan. Sa kasalukuyan, natuklasan ni Taejo ang isang sinaunang puno sa kanyang paaralan. Nakahinga siya ng maluwag nang matuklasan niya si Yuzuriha at pinuri ang puno sa pagligtas sa estatwa ni Yuzuriha. Pinuri rin ni Taejo si Yuzuriha sa kanyang pagpapanatiling kalmado at buhay sa panahon ng pagsubok. Sa wakas ay naipahayag na ni Taejo ang kanyang nararamdaman para kay Yuzuriha, at humihikbi siya dahil hindi siya nakasagot pagkatapos ng libu-libong taon. Matagumpay na naipahayag ni Taejo ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Nanindigan na sinabi ni Taejo na bubuhayin niya siya sa panahon ng Stone Age. May nakita rin siyang mensahe para sa kanya at agad na sumunod sa ilog. Nang maglaon, naabutan niya ang kanyang kaibigan na si Senko, na sabik na naghihintay sa kanyang muling paggising. Tinangka siya ni Taejo na yakapin, ngunit tumanggi si Senko na yakapin ang isang walang saplot na lalaki at pinigilan siya. Hindi makapaniwala si Taejo nang sabihin ni Senko na 3,700 taon na ang lumipas. Alam niya ang eksaktong petsa. Sinabi ni Senko na patuloy niyang binibilang ang mga segundo mula noong naging bato sila. Sabi ni Senko na muntik na siyang mawalan ng malay habang nagbibilang, pero nagtiyaga siya. Si Senko, ang pinakamalapit na kaibigan ni Taejo, ay nasiyahan sa kanya, at siya ay sinamahan sa isang kanlungan. Nagulat si Taejo kay Senko nang ipakita niya sa kanya ang kanyang bagong gawang bahay. Ginawa ni Senko ang mga pangunahing kaalaman ng survival sa kanyang sarili. Sinubukan ni Senko na muling itatag ang sibilisasyon sa tabi ni Taejo sa mga sumunod na araw. Sinikap ni Senko na muling itayo ang modernong planeta mula sa simula at iligtas ang lahat ng sangkatauhan. Pagkaraan ng ilang araw, napagod si Senko sa mga naipon na mapagkukunan ni Taejo. Mabilis na inihiwalay ni Senko ang mga mapaminsalang bagay mula sa mga pagkain na hindi nakakalason. Pagkatapos ay nag-ihaw sila at kinain ang mga inani na kabute ni Taejo. Nagbigay si Senko ng asin para timplahan ang hapunan, na pinuri siya ni Taejo. Mabilis siyang naghanap ng karagdagang pagkain pagkatapos noon. Nang maglaon, natuklasan niya ang mga ubas at sinubukan ang mga ito, na medyo maasim.
Nakarating siya sa isang estatwa ni Tsukase, ang pinakamalakas na primate high schooler. Kalaunan ay nakakita si Taejo ng isang basket sa isang kuwebo at ipinagpalagay na may ibang tao na nakaligtas. Lumabas si Senko at sinabing siya ang naglagay ng basket doon. Sinabi ni Senko na ang kanilang pangunahing layunin ay palayain ang mas maraming tao mula sa petrification. Pagkatapos ay sinabi ni Senko na sinubukan niyang i-dissolve ang petrification gamit ang nitric acid. Walang ideya si Taejo kung ano ang nitric acid, ngunit inilagay ito ni Senko sa ibon, at nabigo ang kanyang pagsubok. Nalungkot si Senko, ngunit tumanggi siyang sumuko at nais na gumawa ng higit pang mga pagsubok upang tumuklas ng solusyon gamit ang kanyang siyentipikong kadalubhasaan. Tuwang-tuwa si Senko nang magtanong si Taejo ng isang bagay. Sinabi ni Senko na nilayon niyang bumuo ng isang nobela na concoction kung saan sumagot si Taejo na hindi niya gaanong naiintindihan ito, ngunit ipinakita niya sa kanya ang mga ubas upang gawing alak. Sinundan ito ng pagpapakita ni Taejo ng kanyang pisikal na kakayahan sa pagsasaka, at nagawa nilang gumawa ng kanilang alak ng mabilis. Pagkaraan ng 3 linggo, matagumpay silang nakagawa ng alak, at ipinaalam ni Taejo na wala pa sila sa legal na edad ng pag-inom. Sinabi ni Senko na 3,700 taon na ang lumipas at maaari na silang uminom ng alak. Sinadya ni Senko na i-distill ang alak at gumawa ng vase. Naniniwala si Senko sa science, ngunit ang kanyang pagtatangka ay nabigo. Bilang kinahinatnan, sinubukan ni Senko ang mas maraming distilled alcohol araw-araw. Pagkatapos ay dumating ang taglamig, at hindi pa rin sila nagtagumpay, ngunit hindi sila huminto. Pagkatapos ay dumating ang tagsibol, at muling sinubukan ni Senko ang kanyang kamanghamanghang kadaliang kumilos. Si Senko ay mahimalang lumikha ng isang concoction na natunaw ang petrification. Pagkatapos ay sinubukan niya ang concoction sa isa pang ibon, at sa pamamagitan ng science, nakatuklas sila ng solusyon. Natuwa si Taejo na masaksihan ang kanilang tagumpay nang tumakas ang isang ibon mula sa petrification. Nabuhayan ng loob si Senko habang naglalayag ang ibon sa kalangitan, dahil nangangahulugan ito na papalapit na sila sa sibilisasyon. Pagkatapos noon, tinanong ni Taejo ang kanyang kasama kung sino ang una niyang balak pakawalan sa petrification. Agad na tumugon si Senko na maaaring si Taejo ang unang pipili ng taong bubuhayin. Nang dumating si Taejo sa rebulto ni Yuzuriha, nagtanong siya kung talagang mailigtas ng tubig si Yuzuriha. Pagkatapos nito, pinilit ni Taejo na ihatid siya pabalik sa base at bihisan muna siya. Nasa loob ng gubat si Senko nang makarinig siya ng mga tunog ng hayop. Nagulat sila nang may dumating na leon. Naniniwala si Senko na nakatakas ang leon mula sa isang zoo. Pagkatapos ay tumalon sila sa isang bangin, sa paniniwalang sila ay ligtas mula sa mga leon. Sinubukan ni Senko at Taejo na takasan ang leon, ngunit dumating ang karagdagang mga leon. Tumakas si Taejo, at nagpasya siyang isakripisyo ang sarili upang maprotektahan ang kanyang kaibigan. Sinabihan siya ni Senko na huwag magsalita ng ganyang bagay at hahanap daw sila ng solusyon. Ipinagpatuloy ni Senko at Taejo ang pagtakbo, at gumawa ng diskarte si Senko. Pinili ni Senko na buhayin si Tsukase at humingi ng tawad kay Yuzuriha sa paggawa nito. Pagkatapos ay ibinuhos niya ang miracle water sa rebulto ni Tsukase. Pinalibutan sila ng mga leon, ngunit naibalik si Tsukase sa oras na makita sila. Agad na ipinaalam sa kanya ni Senko ang sitwasyon, at si Tsukase ay handa ng makipaglaban. Pagkatapos ay binato ni Tsukase ang mga leon at hinamped sila ng kanyang mga kamao. Nagawa ni Tsukase na patumbahin ang pinuno ng leon sa isang suntok. Mas malakas si Tsukase kay Mayweather, kaya natakot ang ibang mga leon. Biglang sinabi ni Tsukase na hindi na sila muling matatakot sa mga ligaw na nilalang. Biglang sinabi ni Senko na si Tsukase ay isang double-edged sword dahil maaari siyang maging diktador dahil sa kasakiman. Si Taejo ay natakot na inilalarawan si Yuzuriha na inaakit ni Tsukase. Pagkatapos ay humiling si Tsukase ng isang kagamitan upang tadteren ang laman ng leon. Ipinaalam sa kanya ni Senko na ang laman ng leon ay hindi masarap at maasim. Sinabi naman ni Tsukase na kakainin niya ang laman ng leon bilang paggalang sa pagkitol ng buhay nito. Gamaan ang pakiramdam ni Taejo na si Tsukase ay isang mabait na tao. Kaya inalok siya ni Senko ng kutsilyo, at sa kabila ng kasuklam-suklam na lasa, tinanggap niyang kainin ang laman. Nang maglaon, nangako si Taejo na mas maraming miracle water ang gagawin at susunod na muling bubuhayin si Yuzuriha.
Samantala, ginulat ni Senko si Tsukasa sa kanyang mga ginawa, at lahat sila ay mas nakilala ang isa't isa. Pagkatapos ay natuklasan ni Tsukasa na wala na silang karne at nagsimulang manghuli ng ilan. Nakatagpo si Tsukasa ng mga baboy ramo at madaling natalo silang lahat. Nakahuli rin si Tsukasa ng ibon habang pumailanglang sa kalangitan. Pagkatapos ay nangisda siya sa dagat gamit lamang ang isang sibat na nakahuli ng ilang isda gamit ang kanyang lakas. Ang mga kakayahan ni Tsukasa sa Stone Age ay nagpamangha kay Taejo. Nangako si Tsukasa na bilang miyembro ng team, palagi siyang magdadala ng sapat na karne para makakain sila ng maayos. Dinurog ni Tsukasa ang isang bato sa pagtatangkang iligtas ang isang estatwa ng isang binibini. Gamaan ang pakiramdam ni Taejo na mabait si Tsukasa at inisip niya ang kanyang sarili bilang isang santo. Kinain nila ang inihaw na isda pagkatapos nito, at tinanong sila ni Senko ng isang bagay. Sinubukan ni Taejo na sagutin ang tanong, ngunit ang kanyang tugon ay mali. Sinubukan din ni Tsukasa ang kanyang swerte na sagutin ang tanong. Pagkatapos ay ibinigay ni Senko ang solusyon, na nagsasabi na kailangan nila ng calcium carbonate para sa kanilang susunod na layunin. Bilang kinahinatnan, si Taejo ay inatas ang mang-alap ng malaking bilang ng mga shell para sa paggawa. Nagtipon si Taejo ng maraming shell at dinurog ang mga ito sa white powder. Hinanggad ni Senko na gumamit ng calcium carbonate sa iba't ibang aktibidad, kaya nagdisenyo siya ng isang uri ng semento, pati na rin ang sabon sa panahon ng Stone Age. Si Senko ay naging Dr. Stone, at nakuha niya ang respeto ni Tsukasa. Pinuri ni Tsukasa si Senko, at si Senko ay nagdududa sa kanyang mga komento. Pagkatapos ay sinabi ni Tsukasa na wala siyang masamang intensyon. Biglang dumating si Taejo at ginulo ang usapan nila. Nagtanong siya tungkol sa mga alternatibong aplikasyon para sa shell. Si Taejo ay natutulog sa buong gabi, nang obserbahan ni Tsukasa si Senko sa labas ng kubo. Samantala, gumawa si Senko ng crossbow para sa proteksyon sa kanilang sarili. Sinabi ni Tsukasa kinaumagahan na ang Stone World ay napakaganda dahil ang tubig at lupain ay walang nagmamay-ari. Kasunod nito, isinalaysay niya ang isang kwento ng isang mahirap na lalaki na nagtangkang gumawa ng kwintas mula sa mga kabibi para sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Isang lalaking nagmamay-ari sa property ang biglang binugbog ang bata at binansagan siyang magnanakaw. Pagkatapos ay giniba ni Tsukasa ang isang estatwa ng tao. Sinabi ni Senko na pinatay niya ang tao dahil sa pagwasak dito. Pagkatapos ay nagtanong si Tsukasa kung gusto niyang iligtas ang lahat, lalo na ang mga matatandang may tiwaling kaluluwa. Pagkatapos ay sinabi ni Tsukasa na muling sisirain ng mga sakam na tao ang mundo, at gumawa siya ng plano na bumuo ng isang lipunang kontrolado ng walang kasakiman. Pagkatapos ay sinubukan ni Tsukasa na basagin ang isa pang monumento, ngunit pinigilan siya ni Senko at sinabing ililigtas niya ang lahat sa mundo. Nilalayon din niyang ibalik ang sibilisasyon. Naging magkaaway sina Senko at Tsukasa bilang resulta, bawat isa ay naghahabol ng magkahiwalay na interes. Alam ni Senko na gagawin ito ni Tsukasa sa simula, at kailangan nilang tiyakin na hindi makukuha ni Tsukasa ang miracle water. Lumabas si Taejo nang wala sa oras, natuwa na nakaipon siya ng sapat na miracle water para buhayin si Yuzuriha. Walang pagpipilian si Senko kundi ipakita ang epekto ng miracle water kay Tsukasa. Tuwang-tuwa naman si Taejo na iligtas ang kanyang shota, ngunit sinabi ni Senko na wala silang sapat na miracle water. Gusto ni Taejo na makakuha ng higit pa, ngunit pinigilan siya ni Tsukasa. Naramdaman ni Senko na tatangkain ni Tsukasa na alamin kung saan nanggaling kaagad ang miracle water. Sinadya ni Senko na tapusin ang kombinasyon para makagawa ng miracle water habang wala si Tsukasa. Samantala, natuklasan ni Tsukasa na ang miracle water ay naglalaman ng nitric acid. Pagkatapos ay nakatagpo namin muli si Senko, at sinabi niya kay Taejo na ang mga prinsipyo ni Tsukasa ay hindi tama. Dahil dito, nagtiwala si Taejo sa mga komento ng kanyang pinakamalapit na kaibigan. Nang maglaon, natuklasan niya na si Tsukasa ay parehong kahangahangang tao at isang mamamatay tao. Sinaboy ni Senko ang miracle water sa kanyang crush dahil hindi pa handa si Taejo na ibuhos ito kay Yuzuriha. Ang bato ay hindi humiwalay sa kanyang katawan. Nabanggit ni Senko na dahil ang mga molecule ay nakalink, ang proseso ay tumatagal ng oras. Walang ideya si Taejo kung ano ang nangyayari, kaya naghintay siya hanggang sa pumutok ang granite shell ni Yuzuriha. Bilang resulta, naalala ni Taejo ang panahon bago niya makumplito ang kanyang deklarasyon ng pag-ibig.
Matapos ang libu-libong taon, sa wakas ay naipahayag niya ang kanyang pagmamahal kay Yuzuriha. Buhay si Yuzuriha pagkatapos ng lahat ng oras na ito, at siya ay dinakip ni Taejo. Tinawag siya ni Taejo sa pangalan at humingi ng paumanhin. Sumagot si Yuzuriha na natutulog pa siya at nagpasalamat sa pagliligtas sa kanya. Pagkatapos ay pinutol ni Senko ang kanilang muling pagsasama, sinabi sa kanila na kailangan nilang pumili sa pagitan ng dalawang posibilidad. Kaya sinabi ni Senko sa kanila na si Tsukase ay pabalik na at kailangan nilang labanan siya bilang isang kalaban. Sina Taejo at Yuzuriha ay sumang-ayon na tulungan si Senko sa kanyang pakikipaglaban sa Tsukase. Dumating si Tsukase nang wala sa oras, determinadong ipataw ang kanyang mga pananaw sa mundo. Pagkatapos ay nakita ni Taejo na si Tsukase ay nakapatay ng isang tao. Balak niyang pigilan si Tsukase, ngunit alam ni Senko na si Taejo ay mapapahamak. Nagpaputok si Senko ng palaso patungo kay Tsukase, ngunit walang kahirap-hirap niyang pinalihis ito. Pagkatapos ay inatake niya si Taejo na nagawang pigilan ang kanyang malakas na sipa. Nakita ni Tsukase na si Taejo ay hindi hilig gumamit ng karahasan sa anumang paraan. Sinabi ni Taejo na iiwasan niya ang karahasan at binigyan ng pagkakataon si Tsukase na ilabas ang galit sa kanya. Ang mga pahayag ni Taejo ay namangha kina Yuzuriha at Senko. Samantala, ang pangangatwiran ni Taejo ay naguguluhan at nabigla kay Tsukase. Tinanong siya ni Tsukase kung ano ang gagawin niya kapag pinatay niya si Yuzuriha. Nagsimulang dumyugo ang ulo ni Taejo, at siya ay bumagsak. Nakilala ni Tsukase si Senko at ang kanyang mga kaibigan ay hindi niya mga kaaway, ngunit mayroon silang magkasalungat na pananaw, kaya nagpaalam siya. Pagkatapos ay ginaisyang ni Senko si Taejo, at napagtanto niya kung gaano kahirap ang kanyang pinakamalapit na kaibigan. Agad namang tumayo si Taejo at sinabing fit na naman siya. Nang magising siya, sinadya niyang pigilan si Tsukase na pumatay pa ng mga tao. Pagkatapos ay sinabi ni Senko na maaari lamang nilang pigilan si Tsukase sa pamamagitan ng science. Ganito nagsimula ang salungatan sa pagitan ng science at Stone Age. Sinadya ni Senko na gumawa ng sandata laban kay Tsukase. Pagkatapos ay nagpasya si Senko na kumuha ng mga mapagkukunan, kaya lumabas sila, at ang mga cherry blossom ay nahulog mula sa mga puno sa tabi ng kalsada. Ayon kay Senko, ito ay mga bagong species ng cherry trees na hindi katutubong sa kanilang nakaraang planeta. Nasa tuktok sila ng bundok nang kumuha si Senko ng isang homemade tool mula sa kanyang bulsa. Kinakalkala niya ang distansya sa pagitan ng kanilang layunin at sa kabilang bahagi ng bundok. Sinundan nilang lahat si Yuzuriha sa kakahuyan nang may mapansin siya sa di kalayuan. Pagkatapos ay natuklasan nila ang isang Buddha statue mula sa kanilang mga nakaraang buhay. Pagkatapos ay naalala ni Yuzuriha ang isang alaala ng pagkabata ng pagpunta sa rebulto ng Buddha kasama ang kanyang pamilya. Naramdaman ni Taejo na may nagawang mali si Yuzuriha habang lumuluha siya sa tuwa. Humihikbi si Yuzuriha dahil kamakailan lang ay nagising siya, at ang mga alaala ng dating mundo ay nagpalungkot sa kanya. Hinaliw siya ni Senko at Taejo pagkatapos noon. Samantala, natuklasan ni Senko na ang estatwa ay binubuo ng tanso, na mahalaga sa kanyang diskarte. Dahil dito, nagpasya siyang giveaway ng monumento at dalhin ang mga mayamang elemento sa kanya. Nanggolekta sila ng ilang mahahalagang bagay sa mga susunod na araw at nagbahagi ng mga nilaga sa gabi. Pinayuhan ni Senko si Taejo na magpahinga dahil gusto niyang protektahan sila. Si Senko ay nasa bolsa kasama si Yuzuriha kinaumagahan, at si Taejo ang kanilang human engine. Nang makita ni Taejo na petrified pa rin ang paa ni Yuzuriha, nagpasya siyang gamitin ang miracle water upang matuno ang petrification. Nagpatuloy sila, at sinabi niyang malapit na silang makarating sa kanilang destinasyon. Dumating sila sa kanilang lokasyon sa gabi, at sinabi ni Senko na sa kanyang pag-unawa sa science, maaari silang magsimulang bumuo ng isang malakas na sandata. Nais ni Senko na gumawa ng baril. Sinabi niya na maglalakbay na sila ngayon sa iba't ibang panahon, gamit ang pulver sa paggawa ng bagong high-tech na armas. Siya ay nagmina ng bato ng bulkan at sinabi na maaari silang magsimulang gumawa ng sandata laban kay Tsukase. Nais magsalita ni Taejo tungkol sa kanyang pag-amin 3,700 taon na ang nakalilipas ng sumunod na gabi dahil hindi niya makumplito ang pagdeklare ng kanyang pagmamahal sa kanya noon. Na-curious si Yuzuriha kung ano ang plano niyang sabihin noon. Sinabi ni Taejo na habang siya ay na-petrify, kailangan niyang sabihin sa kanya ang isang bagay na mahalaga. Sa kasamaang palad, kailangan muna nilang ibalik ang lipunan.
Kasunod nito, sinabi ni Taejo na magtutulungan sila upang maibalik ang sibilisasyon, at pagkatapos ay ibubunyag niya ang kanyang tunay na pagmamahal sa kanya. Nakakuha si Senko ng sapat na mga sangkap para sa gunpowder kinaumagahan, at nilayon niyang magsimulang gumawa ng sandata na makakaligtas sa Tsukasa. Bilang resulta, idinagdag ni Yuzuriha ang sulfur sa bag. Pagkatapos ay idinagdag ni Senko ang nakalap na uling. Sa wakas ay nakuha na ni Senko ang nitric acid mula sa kuweba. Pagkatapos ay pinagsama ni Senko ang kanyang mga sangkap sa isang hive at nagdagdag ng dextrose dito. Sinimula ni Taejo na tulungan si Senko nang makumplito niya ang pag-shuffling, ngunit pinigilan siya ni Yuzuriha. Ayon kay Senko, hindi magbubunga ng pagsabog ang bato. Sinubukan ni Senko na ipaliwanag kung bakit, ngunit nagkamali siya. Dahil dito, nagliyab ang pulver at halos hindi nila naiwasan na masabugan. Si Senko ay may kakayahang lumikha ng isang mapanganib na sandata at naghahanda na makipagdeal kay Tsukasa. Ang pagpili ni Senko na makipagkasundo ay batay sa kanyang paniniwala na si Tsukasa ay hindi isang masamang tao dahil hindi niya nilayon na patayin sila. Pinatay nila ang apoy, at nakita ni Yuzuriha ang usok na tumataas sa kagubatan. Nagulat si Senko sa smoke signals, at sigurado siyang hindi ito si Tsukasa. May nagre-react sa kanilang smoke signals, naniniwala siya. Napagpasyahan ni Senko na ang ibang tao ay umiral sa Stone World. Ayaw patayin ni Senko ang kanilang apoy para mapansin ang The Strangers. Sa kasamaang palad, ihahayag din nila ang kanilang kinaroroonan kay Tsukasa, na nag-iiwan sa kanila na hindi sigurado kung ano ang susunod na gagawin. Si Tsukasa, samantala, ay papunta na upang hanapin si Senko. Ipinapalagay niya na si Senko ay sapat na matalino upang gumawa ng pulver sa Stone World. Pagkatapos ay nakita ni Tsukasa ang smoke signals mula sa grupo ni Senko sa bundok. Dumating si Tsukasa sa likod ni Yuzuriha habang kumukuha siya ng panggatong. Inagaw niya si Yuzuriha, at nakita ni Senko na takot si Tsukasa. Sinabi niya na hindi niya kayang tumayo laban sa armas ng lumang mundo. Handa si Tsukasa na patayin ang sinumang hindi susunod sa kanyang mga prinsipyo pagkatapos ng mga gawa ni Senko. Binyantaan ni Tsukasa si Senko ng kamatayan kung hindi siya tumigil sa paggawa ng mga armas mula sa sinaunang mundo. Nagsinungaling si Senko sa kanya, na sinasabing wala siyang pakialam sa buhay ni Yuzuriha. Natitiyak ni Tsukasa na siya ay isang mabait na tao na hindi kailanman magtataksil sa kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Tsukasa na siya ay matalino, ngunit hindi niya kailanman isinakripisyo ang iba. Sigurado si Tsukasa na nanalo siya pagkatapos noon. Biglang sinabi ni Yuzuriha na handa na siyang mamatay. Nais niyang isuko ang kanyang buhay upang matubos ni Senko ang sangkatauhan. Naantig si Senko sa mga sinabi ni Yuzuriha, at ipinagpatuloy niyang ibunyag ang sikreto ng miracle water kay Tsukasa. Samantala, si Taejo ay nangalap ng panggatong at nakakakita ng mga karagdagang smoke signal mula sa mga hindi kilalang tao. Sabik na makauwi si Taejo at sabihin sa kanyang mga kaibigan ang magandang balita. Pagkatapos ay napansin namin ang isang hindi kilalang babae na tumutugon sa smoke signals ni Senko. Pagkatapos ay hinayaan ni Tsukasa na mabuhay si Yuzuriha at inalok si Senko na talikuran ang kanyang balak dahil mamamatay siya sa mga kamay ni Tsukasa kung hindi. Hindi gustong patayin ni Tsukasa si Senko kung nangako siyang hihinto sa pag-aaral. Biglang naalala ni Senko ang kanyang mga araw ng pag-aaral. Ipinaalam ni Senko sa instruktor na balak niyang lumipad sa kalawakan. Bata pa siya noon, at nag-aaral siya araw-araw para makakuha ng maraming impormasyon. Ibinenta ng ama ni Senko ang kanyang sasakyan isang araw dahil gusto niyang magkaroon siya ng sapat na mga tool para matuto patungkol sa mundo. Sinimulan ni Senko ang kanyang scientific research. Tinangka ng mga bully na gibay ng nilikhang makina ni Senko isang araw, ngunit sinubukan ni Taejo na ipagtanggol si Senko. Nagalit si Senko at ginamit ang science para gumawa ng sandata. Kinabukasan, sinaktan niya ang mga nananakot, at sila ay pinarusahan. Nakipagkaibigan si Senko kay Taejo pagkaraan ng ilang araw, at tinulungan siya ni Taejo sa kanyang pananaliksik. Sinubukan ni Senko na gumawa ng isang maliit na rocket na mabilis na pumutok. Hindi sumuko si Senko at pinanatili ang kanyang siyentipikong pagsisiyasat. Pagkatapos ay nakita namin si Senko sa lab, at nais ni Taejo na mag-alok sa kanya ng regalo. Gumawa si Yuzuriha ng 3 manika bilang bahagi ng kanyang rocket project. Pagkatapos ay naglunsad siya ng isa pang rocket na napunta sa kalangitan.
Nang dumating ang rocket ni Senko sa kalawakan, ito ay sumabog. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanyang mga kaibigan na ang kanyang rocket launch ay naging matagumpay. Sinabi ni Tsukasa na hindi niya gustong patayin si Senko kapag natapos na niyang isipin ang kanyang background. Kaya tinanong niya ulit siya kung handa na ba siyang talikuran ang science. Tinanggihan ni Senko ang kanyang alok dahil hindi niya kayang talikuran ang kanyang sigasig. Tumugon si Tsukasa sa pagsasabing mabilis at walang sakit na tatapusin niya ang kanyang buhay sa isang welga. Samantala, si Taejo ay nagkaroon ng kakaibang sensasyon at sumugod sa bulkan. Sinabi ni Tsukasa bago pinatay si Senko na kung sila ay nagkita ng mas maaga, sila ay walang alinlangan na magiging mahusay na magkaibigan. Pagkatapos ay sinaktan ni Tsukasa si Senko, binali ang kanyang leeg gamit ang kanyang kutsilyo. Wala ng buhay si Senko, at hindi na iligtas ni Taejo ang kanyang pinakamalapit na kaibigan sa oras. Umiyak sina Taejo at Yuzuriha sa kanilang pinakamamahal na Senko. Hindi makapaniwala si Taejo na siya ay namatay at tumanggi na tanggapin ito. Pagkatapos ay iminungkahi ni Tsukasa na ilibing nila ng maayos ang kanilang kaibigan. Nagalit si Taejo, at naramdaman ni Tsukasa ang kanyang pagnanais na pumatay. Napagtanto niya kaagad na maaaring labanan siya ng galit ni Taejo. Umaasa siyang mananatiling kalmado si Taejo para hindi na niya ito kailangang patayin. Handa si Tsukasa para sa isang laban ng magtaas ng napakalaking bato si Taejo. Si Taejo ay parehong galit at malungkot, ngunit nagawa ni Yuzuriha na pakalmayin siya. Si Senko, aniya, ay nagbigay ng kanyang buhay upang ipagtanggol siya. Pagkatapos ay inihagis ni Taejo ang maliit na bato sa hangin upang malito si Tsukasa. Nataranta si Tsukasa at hinahangad na malaman ang kanilang diskarte. Samantala, sinubukan ni Yuzuriha na kunin ang pulburo. Nagtiwala siya sa paningin ni Senko at inihagis ang pulburo kay Tsukasa. Pagkatapos ay binasag ni Tsukasa ang palayok na naglalaman ng black powder. Sina Taejo at Yuzuriha ay sumang-ayon na harapin si Tsukasa kasama ang suporta ng science. Nang bumagsak ang napakalaking bato, nagbuga ito ng mga kislap na agad na pumutok. Tinamaan si Tsukasa ng pagsabog at hindi na niya makita ang ulap. Nakita namin si Tsukasa, na hindi nasugatan sa pagsabog. Pagkatapos ay tumakas si Taejo kasama ang kanyang namatay na kasama sa pag-asang mailigtas ang kanyang pinakamalapit na kaibigan na si Senko. Natitiyak ni Tsukasa na hindi mabubuhay muli si Senko sa planetang ito. Samantala, nagsagawa ng CPR si Taejo sa kanya sa pagtatangkang buhayin siya. Pagkatapos ay sinabi ni Yuzuriha na responsibilidad niya na isinakripisyo ni Senko ang kanyang sarili para maligtas ang kanyang buhay. Kasunod nito, naalala ni Taejo ang isang tanong sa paaralan. Sinabi ni Senko sa ngayon na palagi niyang gagamitin ang science para tulungan ang lahat. Natitiyak ni Taejo na hinding-hindi gagawin ni Senko ang kanyang sarili maliban kung mayroon siyang diskarte. Biglang naalala ni Yuzuriha si Senko na nagbigay pansin sa kanyang leeg bago siya namatay. Naunawaan tuloy ni Taejo kung bakit palagi niyang hinahaplos ang kanyang leeg. Bilang resulta, natuklasan nila na petrified pa rin ang leeg ni Senko. Mabilis nilang nakilala ang pakana ni Senko na buhayin ang sarili. Pagkatapos ay ibinuhos nila ang natitirang miracle water sa leeg ni Senko. Inakala ng mga kasama ni Senko na siya ay muling bubuhayin kapag naalis ang petrification. Nagalit si Taejo sa kanya, sinabi sa kanya na kailangan niyang gumising upang matupad ang kanyang mga layunin. Si Senko ang kanilang huling opsyon para sa muling pagtatayo ng sibilisasyon. Ang Earth ay makikita mula sa kalawakan, at ang isang nag-iisang individual ay nagbibilang ng mga segundo mula noong petrification. Na-petrify si Senko, ngunit sinubukan niyang manatiling alerto. Hinanggad ni Senko na makakita muli ng anuman pagkatapos ng 3,700 taon nang hindi pa rin siya makakita. Biglang inalis ang pet sa kanyang katawan. Si Senko ay nakahinga ng maluwag sa bato at nakagalaw muli. Si Senko ay nagsimulang mag-imbestiga kaagad sa petrification. Biglang sumulpat ang mga unggoy, takot na takot sa katawan ni Senko dahil wala pa silang nakitang tao. Nagulat din si Senko dahil nakahanap siya ng bagong species ng unggoy. Pagkatapos ay tumingin si Senko at gumawa ng isang diskarte upang muling buuin ang sibilisasyon. Alam na alam ni Senko kung gaano katagal ang lumipas, kaya inukit niya ang petsa sa isang puno. Si Senko, sa kabilang banda, ay tumitingin na sa kanyang sukdulang layunin ng paggamit ng science upang iligtas ang buong mundo. Sinubukan ni Senko na magsimula ng apoy.
Nauunawaan ni Senko sa gabi na wala siyang kapangyarihan at talento ng kanyang mga kaibigan upang magsimula ng apoy. Hindi siya nagpatalo at napagtanto na kailangan niyang gamitin ang kanyang siyentipikong kadalubhasaan upang makagawa ng apoy. Pagkatapos ay binasag ni Senko ang ilang mga bato sa pagtatangkang lutesin ang kanyang dilema. Naghanap siya ng perpektong uri ng bato upang matulungan siyang makamit ang kanyang layunin. Nabigo si Senko sa paggawa ng mga kasangkapan, ngunit hindi siya sumuko. Napagtanto niya na, tulad ng sa kanyang nakaraang buhay, kailangan niyang mag-explore ng husto upang malutas ang kanyang dilema. Nakagawa siya noon ng mga tool na tumulong sa kanya sa paglutas ng kanyang mga hamon. Pagkatapos ay gumawa siya ng lubid mula sa mga ugat ng puno. Sinubukan ni Senko na mag-apoy muli sa kanyang ginawang lubid sa gabi. Bilang kinahinatnan, nakapagsimula si Senko ng apoy sa Stone World. Pinutol niya ang mga puno bilang kanlungan sa mga sumunod na linggo. Sinubukan din ni Senko na manghuli ng karne, ngunit kulang siya sa kinakailangang pagtitiis. Napagtanto ni Senko na wala siyang anumang pambihirang pisikal na kakayahan, kaya gumawa siya ng isang bagong pamamaraan upang manghuli ng mga hayop. Sa mga sumunod na buwan, lumikha siya ng mga bagong inobasyon para sa pagsulong ng science araw-araw. Nakagawa si Senko ng isang silungan kasama ang lahat ng mahahalagang infrastruktura pagkatapos ng maraming buwan ng pagsusumikap. Tinitigan ni Senko ang mga unggoy pagkatapos noon, sabik na umaasa sa pagliligtas sa planeta. Si Senko ay nag-ani ng mga kabute at natapos ang pagtatayo pagkalipas ng ilang linggo. Bigla siyang bumagsak dahil sa pagod, at nanabik siyang may magsagawa ng pisikal na paggawa. Nagukay siya ng rebeltong bato kinaumagahan dahil gusto niyang buhayin muna ang kanyang pinakamalapit na kaibigan. Nang makita niya ang mukha ng kanyang pinakamalapit na kaibigan, nakaramdam siya ng emosyon at umaasang gumaling siya. Pagkatapos ng 3,700 taon, sinubukan niyang buhayin ang kanyang kasama at natuklasan ang maraming dahilan ng petrifications. Ang una ay napetrified sila ng mga dayuhan gamit ang isang malakas na extraterrestrial petrification beam. Ang pangalawang dahilan ay ang militar ay nakabuo ng isang sandata na naging hindi makontrol. Ang huling teorya ay iminungkahi na ang petrification ng planeta ay sanhi ng isang bagong virus. Sinubukan ni Senko na i-decipher ang mga regulasyon ng petrificated na may kinalaman sa natural spring. Nalaman niya ang isang bagay at naalala niya ang oras na siya ay muling nabuhay. May inspirasyon si Senko at naalala niya na ang mga piraso na pinakamalapit sa kanyang ulo ay nasa lupa. Kasunod nito, natuklasan niya ang isang kuweba at naamoy ang nitric acid sa loob. Sinawsaw ni Senko ang buhok sa kanyang leeg, na hanggang ngayon ay petrified pa, sa tumutulo na concoction. Hinintay ni Senko ang kinalabasan, at ang kanyang eksperimento ay isang malaking tagumpay. Kasunod nito, tinapon niya ang isang bote ng concoction sa rebulto ng kanyang pinakamalapit na kaibigan. Inaasahan niyang buhay pa si Taiju, ngunit hindi nagtagumpay ang kanyang unang pagtatangka. Kaya nagpatuloy siya sa ilang mga pagsubok at natuklasan na ang kombinasyon ay hindi gumagana sa mga tao. Sa mga sumunod na araw, nagmuni-muni siya sa kaganapan at natuklasan ang nawawalang piraso sa kanyang sukdulang tagumpay. Naintindihan niya ang formula at nakatitiyak na si Albert Einstein ang sagot sa kanyang kahirapan. Sa kanyang maliit na cabin, lumikha siya ng isang laboratorio at nagsagawa ng ilang mga eksperimento. Pagkatapos ng maraming linggo, nakagawa siya ng paraan at sinubukang gisingin muli ang kanyang pinakamalapit na kaibigan. Sa wakas ay natuklasan ni Senko ang recipe para sa kanyang lunas at hinintay na magising ang kanyang kasama. Sa kasalukuyan, si Taiju, tulad ni Senko ilang buwan na ang nakalilipas, nadama na ang kanyang pinakamalapit na kaibigan ay bubuhayin muli. Kaya't nanalangin siya para sa isang himala, alam na isa si Senko sa mga individual na hindi sumuko. Bilang resulta, lumipas ang mga ulap ng bagyo at tumigil ang ulan. Tumangala si Taiju sa langit at narinig ang boses ni Senko. Nakahinga sila ng maluwag nang makita siyang buhay. Sigurado si Senko na mapapansin ng kanyang mga kaibigan ang petrification sa kanyang leeg. Nakahinga ng maluwag si Taiju na buhay pa siya, at halos madurog ang buong katawan niya. Si Senko naman ay nagpasalamat sa pagbuhay sa kanya, at napaluha si Yuzuriha sa tuwa. Pagkatapos ay naramdaman niya na ang disenyo sa sheet ay mukhang isang rocket at na ito ay magiging maganda sa Senko. Pagkatapos ay sinabi ni Senko na ang kanyang pagsasakripisyo sa sarili ay naging isang tagumpay, bagaman siya ay nabigla sa mga kapangyarihan ng pagpapagaling ng pagbabalik sa petrification.
Iniisip ni Taejo na ang petrification na ito ay maaaring ang pumalit sa mga manggagamot. Nalaman ni Senko na tama si Taejo, at ang mga phenomena ay naging isang Dr. Stone na nagpapagaling sa lahat ng karamdaman. Pagkatapos ay itinago nila ang kanilang mga landas, at pinag-isipan ni Yuzuhiro kung maaari nilang buhayin ang mga nasirang eskultura. Sinabi ni Senko na sinubukan niya ito dati ngunit hindi ito gumana. Nagkaroon siya ng epiphany at naunawaan na maaari lamang niyang ibigay ang assignment kay Yuzuhiro. Tinanggap niya ang kanyang gawain, at na-curious si Taejo sa sikreto nilang dalawa, kaya iminungkahi ni Yuzuhiro na maglakbay sila sa Tsukase. Ngunit si Taejo ay nabigla sa kanyang mga sinabi, at siya ay naguguluhan sa kanyang pinili. Ipinaalam sa kanya ni Senko na naniniwala si Tsukase na siya ay nasa kabilang buhay. Higit pa rito, inutusan niya silang pumasok sa imperyo ni Tsukase bilang mga especially iya at binigyan si Yuzuhiro ng mga detalye ng misyon. Sinabi niya na ang Tsukase ay naglalayon na gamitin ang miracle water upang tipunin ang hukbo ng mga kabataan upang lumikha ng isang bagong planeta. Si Senko naman ay gumawa ng diskarte para atakihin siya gamit ang science. Bilang kinahinatnan, gumawa si Senko ng isang diskarte upang mag-recruit ng mga taga-suporta para sa isang siyentipikong revolusyonaryong hukbo at ipinadala ang kanyang mga kasamahan upang makalusot sa Tsukase. Nagulat si Yuzuhiro sa pagiging walang pakialam nilang dalawa sa kanyang ideya. Sinabi ni Taejo na karaniwang makatwiran si Senko, at alam niyang matagal silang hindi magkikita. Kaya't bumalik si Taejo, alam na hindi maririnig ang kanyang mga salita. Gumawa ng sign si Taejo na kumakatawan sa kanyang pagkakaibigan. Pagkatapos ay nagpaalam si Senko at ipinakita sa kanyang pinakamalapit na kaibigan ang bandila ng science. Samantala, nalaman ni Tsukase na siya ay sinusundan. Isang magandang blonde na babae ang lumabas sa kung saan at inabot sa kanya ang mga bulaklak. Iniisip niya kung siya ay muling binuhay ni Taejo. Naiwasan ni Tsukase ang kanyang welga nang hindi niya inaasahan. Si Tsukase ay sinalakay ng blonde na babae, at napagtanto niyang hindi siya isang naibalik na tao dahil sa kanyang pambihirang kakayahan sa martial arts. Pagkatapos ay sinabi ni Koako na nakita niya ang lahat ng kanyang kakilakilabot na gawain sa bundok. Napagkamalan niya na siya ay isang masamang sorcerer at tinangka niyang patayin si Tsukase gamit ang kanyang kutsilyo. Pinalihis niya ang kanyang welga at napagtantong wala siyang ideya kung ano ang isang pagsabog. Natuklasan naman ni Tsukase na kabilang siya sa isang bagong henerasyon na walang alam sa science. Nakita niya ang primitive na sangkatauhan bilang walang panganib at nakita niyang hindi na kailangang salakayin si Koako. Ang kanyang layunin ay bumalik sa kuweba bago nila gawin at kolektahin ang miracle water. Kaya nagpaalam si Tsukase at tinulak siya pabalik. Sumunod na lalabas si Senko. Nagulat si Senko kay Koako, ngunit sinabi niya sa kanya na huminto sa pagsasalita at sinubukang iligtas siya. Pagkatapos ay sinabi ni Senko na mayroon siyang dalawang alternatibo, ang isa ay lubhang mapanganib. Ang kanyang mga organo at buto ay okay, sabi niya. Nakahinga si Senko na hindi siya nasugatan, at ginamit niya ang kanyang mga kasanayan sa science para iligtas siya. Matagumpay na nailigtas siya ni Senko sa pagtatapos ng araw, at namangha si Koako sa kapangyarihan ng science. Kasunod nito, sinabi ni Koako na nagkaroon siya ng damdamin para sa kanya, at na-misinterpret ni Senko ang kanyang mga sinabi. Nakita ni Senko si Koako na natutulog gamit ang kanyang mga kutsilyo sa gabi. Sinabi niya na hinahangaan niya ang paraan ng pamumuhay nito, ngunit hindi pa siya nagtitiwala sa kanya. Tiniyak sa kanya ni Senko na hindi siya aatakehin at pinayuhan siyang magpahinga. Kaya't nalaman ni Koako ang walang galang na pag-uugali ni Senko, ngunit napagtanto niyang isa itong kahangahangang lalaki. Bilang resulta, nagboluntaryo siyang tulungan siya sa kanyang pakikipaglaban kay Tsukase. Kinaumagahan, ipinaalam ni Koako kay Senko na gusto niyang maghanda ang mainit na tubig ng hot spring bath para sa mga therapeutic na dahilan. Natuklasan ni Senko na may matinding sakit ang kanyang kapatid, at napagtanto niya kung gaano niya kamahal ang kanyang nakatatandang kapatid na babae mula nang dalhin niya ang mabigat na banga sa kanyang nayon araw-araw. Nadulas si Koako nang hindi inaasahan, ngunit pumidgetan si Senko at inutusan siyang ibigay ito. Hindi nagawang buhati ni Senko ang mabigat na garapon at kinailangan niyang gumawa ng cart para ilipat ito. Dahil dito, namangha si Koako sa kanyang inobasyon. Bumangga sila sa isang puno, at nakatakas si Koako nang hindi nasaktan, ngunit nakahiga si Senko na sugatan sa lupa.
Pagkatapos ay binisita niya ang nayo ng Kouako at nagulat siya nang makita ang napakaraming tao. Hindi makapaniwala si Senko nang makita niya ang mga tag-aron. Ipinapalagay din niya na ang komunidad ay isang populasyon ng mga nabuhay na mag-uling individual kahit na walang bakas ng isang revival fluid. Biglang inatake si Senko, ngunit pinagtanggol siya ni Kouako. Hindi pinayagan si Senko na pumasok sa settlement nina Jinru at Kinru. Sinabi nila na ang mga paghihigpit ay nagbabawal sa mga estranghero na pumasok sa bayan dahil lahat sila ay mga kriminal. Biglang nagtanong si Kouako kung gusto nila siyang awayin, pero alam nilang bugbugin niya sila. Bilang resulta, gumamit si Senko ng mga bula ng sabon upang subukang hikayatin sila nang hindi gumagamit ng karahasan. Si Kinru at Jinru ay nabighani, at sinadya ni Senko na ipanalo sila sa science. Napagtanto ni Jinru na kailangan niyang gamitin ang kanyang partikular na diskarte at piniling italaga ang bagay sa ibang tao. Nagpresenta si Crum at sinabing isa siyang matalinong sorcerer. Pagkatapos ay nagpakilala si Senko at ipinaalam sa kanila na siya ay isang scientist. Biglang sinabi ni Crum na walang makakatalo sa kanya sa sorcery, at tinanggap niya ang hamon ni Crum. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Crum ang isang apoy, at si Jinru lamang ang naghula ng isang mapanganib na labanan ng sorcerer. Nangako si Crum na ipapakita sa kanila ang kanyang Rainbow Bridge. Kaya't may inihagis si Crum sa apoy, na naging dilaw. Naintriga si Kouako at ang mga bata sa kanyang apoy na nagbabago ng kulay, ngunit napagtanto ni Senko na ito ay isang flame test reaction lamang. Hindi makapaniwala si Crum na alam ni Senko ang kanyang pandaraya, at inakala niyang nababasa ni Senko ang kanyang iniisip. Bilang resulta ng pagkabigo ng kanyang diskarte, sinubukan niyang idailan ang kanyang sarili kay Kouako. Pumunta si Crum sa kanyang laboratorio at gumawa ng electric ball. Gumamit siya ng kidlat upang takutin ang kanyang kasama, at naramdaman ni Jinru na inatake niya siya gamit ang kanyang mga kakayahan sa sorcerer. Pagkatapos ay nakita ni Senko ang kanyang bola ng sulfur at laking gulat niya na nagawa ni Crum na itayo ito. Siya ay naging mahilig kay Crum at ipinakita ang aktwal na kapangyarihan ng kanyang bola sa kanya. Kaya ginamit ni Senko ang sarili niyang paraan para i-immobilize si Crum, at nahimatay siya. Ipinaliwanag ni Senko ang pamamaraan kay Kouako, at iniabot niya sa kanila ang bowl ang sulfur. Pagkatapos ay tumingin si Senko sa paligid ng kanyang punong bahay, nagulat na natipon niya ang lahat ng mga mineral at siyentipikong bagay sa kanyang sarili. Sagot ni Crum na naipon na niya ang lahat. Natuwa si Senko noong panahong iyon dahil natuklasan niya ang isang kabataang lalaki na may potensyal na maging isang mahusay na siyentipiko. Hinamon naman siya ni Crum sa huling laban, ngunit wala siyang pagkakataong talunin si Senko sa isang math exam. Pagkatapos ay nakuha ni Senko ang kanyang shed ng science, at sumali si Crum sa kanyang team. Nahukay niya ang lahat ng mahahalagang gamit ni Crum, at naging mabilis na magkaibigan ang dalawa. Nang maglaon, hinayaan ni Kouako ang dalawang batang lalaki na maglaro ng mga bato, habang si Senko ay gumawa ng isang diskarte upang hikayatin ang dalawang gwardya gamit ang science. Pagkatapos ay ipinasok ni Senko ang kanyang sibat sa apoy, na epektibong lumikha ng isang gintong sibat. Sinabi ni Kinru na hindi niya siya mabibili sa kalokohang ito. Kasunod nito, napagmasdan nila si Kinru na nasisiyahan sa kanyang bagong regalo, at nakaramdam ng inggit si Jinru. Nang maglaon ay napagtanto ni Senko na nagtipon si Crum ng mga halaman. Sinabi ni Crum na tinipon niya ang mga ito upang makatuklas ng paggamot sa kalagayan ni Rory. Pinili ni Crum na maging isang sorcerer sa kadahilanang ito. Samantala, nagpasalamat naman si Rory sa kanyang nakababatang kapatid sa pagbibigay sa kanya ng mainit na tubig para sa kanyang karamdaman. Natuklasan ng mga tauhan ni Rory na nagpalipez ng gabi si Kouako sa kagubatan. Pagkatapos ay hiniling ni Rory na umalis sila sandali. Tumanggi sila, na sinasabing hindi nila kayang iwan ang priestess mag-isa. Hinikayat sila ni Rory na pumunta dahil nag-aalala siya kay Kouako at naramdaman niyang may nangyari noong nakaraang araw. Nawalan ng malay si Rory nang hindi inaasahan, at nakiusap siya kay Kouako na huwag ilagay sa panganib ang sarili para sa kanya. Kasunod nito, nakatagpo namin si Crum, na nagtanong kay Senko kung maaari niyang gamitin ang science para gamutin ang sakit ni Rory. Pagkatapos ay natutunan ni Crum ang tungkol sa kontemporaryong lipunan at lahat ng mga teknolohiya ng sinaunang mundo. Ipinaalam niya kay Crum ang tungkol sa petrification at ang pandaigdigang kalamidad 3,700 taon na ang nakalilipas.
Bilang kinahinatnan, nagsimulang umiyak si Crumb, hindi maintindihan na ang kontemporaryong lipunan ay nawasak. Pagkatapos ay nagpasya si Crumb na bumuo ng isang bansa ng science kasama niya, at binalak niyang gamitin ang science upang labanan ang sakit ni Rory. Natuwa si Senko nang marinig niya ang kanyang mga komento, at nilayon niyang gumawa ng antibiotics sa Stone Age Earth. Kinabukasan, ipinaalam ni Jinru sa mga taga-nayon ang tungkol kay Senko, at hindi nila siya itinuturing na kaaway. Nalaman ng punong nayon ang tungkol sa estranghero na dinala ni Koako. Nagalit siya dahil itinakwil niya ang kanyang anak at hindi pa rin ito sumunod sa mga patakaran. Ang sakit ni Rory ay biglang lumala, at siya ay nahulog. Samantala, si Senko at ang kanyang mga kasama ay nagplano na tulungan si Rory, ngunit si Senko ay may mga lihim na layunin at nilayon na gawin ang lahat ng mga taga-nayon bilang kanyang mga empleyado. Pagkatapos ay ipinangako ni Senko sa kanila na ang kaharian ng science ay gagawa ng mga antibiotic na magliligtas sa daan-daang milyong tao. Sina Koako at Crumb ay sabik na tulungan si Senko at pinayuhan siyang magsimula kaagad. Sinabi ni Senko na mayroong dalawang paraan para sa paggawa ng mga antibiotics. Sinubukan ni Senko na ipaliwanag ang paniwala, ngunit wala silang naintindihan at iniwan ang pagpaplano kay Senko. Pagkatapos ay inaangkin niya na makakagawa ng mga antibiotics sa 10 bilyong porsyentong kahusayan. Bilang resulta, gumawa si Senko ng paraan para sa paggawa ng kanilang gamot at ibinahagi ito sa kanyang mga kaibigan. Nagulat sila sa kanyang masalimuot na diskarte, ngunit natitiyak nila na gagawin ito ni Senko. Si Crumb ay nabighani at nagtanong kay Senko tungkol sa kanyang mga plano sa paggawa ng iron. Pagkatapos ay tinuruan ni Senko si Crumb ng higit pa tungkol sa mundo, at siya ay pagod sa pagtuturo. Ipinaalam sa kanila ni Senko ang tungkol sa kalawakan at ipinakita sa kanila ang North Star dahil nasa sabik si Crumb na malaman ang tungkol sa gravity sa kalawakan. Nalaman niya na ang mga posisyon ng mga bituin ay nagbago, at nakilala niya na ang akses ng daigdig ay nagbabago. Napagtanto niya na ang buong mundo ay medyo nagbago sa nakalipas na 3,700 taon, at na ang North Star ay lumipat. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Crumb na mas kilala niya si Senko at ipinakita sa kanya ang isang magic stone. Si Senko naman ay nabasag ang kanyang pagpapahalaga sa sarili sa pagsasabi sa kanya na ang kanyang bato ay isang magnet. Pagkaraan ng ilang araw, naglakbay sila sa isang ilog upang maghanap ng karagdagang magnet na mga bato. Inaasahan ni Senko ang paglikha ng iron sa mundo ng Stone Age nang matuklasan ni Koako ang karamihan sa itim na buhangin. Noon ay nagkaroon ng paniwala si Crumb na humingi ng tulong sa komunidad, ngunit sinabi ni Koako na walang tutulong dahil pareho silang pinaghihinala ang sorcerer. Isang pakwan ang lumabas sa kung saan, at nakilala ni Koako ang dalaga. Nagulat si Senko nang malaman niyang Sika ang pangalan niya, at gusto niyang tulungan sila. Pinagmasdan ni Crumb ang Iron Sand at sinabing hindi siya kailanman makakatulong. Bilang kinahinatnan, nilapitan niya si Senko at hiniling kung maaari niya itong tulungan sa pamamagitan ng paghahanap ng Iron Sand. Nagpasalamat si Senko sa kanyang tulong, at nagtiwala siya kay Sika na maghanap ng karagdagang Iron Sand. Nagulat siya kay Senko, na siyang unang taong hindi nagtanong tungkol sa pakwan sa kanyang ulo. Pagkatapos ay pinag-isipan ni Senko kung alam ba nila ang mga alamat ng kanyang nakaraan. Kaya't ipinaalam nila kay Senko na sinabi ni Rory sa kanila ang tungkol sa kwento ni Momotaro. Higit pa rito, sinabi ni Koako na narinig niya ang iba't ibang mga kwento mula sa kanyang nakatatandang kapatid na babae. Pagkaraan ng ilang araw, nakaipon na sila ng sapat na iron sand, at ipinaalam sa kanila ni Senko ang susunod na yugto. Ipinahiwatig ni Senko na susunugan nila ito sa pinakamataas na posibleng temperatura. Kaya nagtanong si Koako tungkol sa kanyang ideya, at ipinakita ni Senko ang kanyang self-built na Stone Age oven. Pagkatapos ay nagsimula silang gumawa ng hangin gamit ang kagamitan ni Senko. Ipinaalam sa kanila ni Senko na kailangan lang nilang magtiis ng 20 hanggang 30 oras upang makagawa ng iron sa gabi. Nakita ni Jinru ang sunog at nagpas siyang tulungan si Senko, ngunit ipinaliwanag ni Kinru na kailangan nilang sundin ang mga batas. Nainggit si Jinru sa kanyang gintong sibat, at nagsimula silang mag-away. Napagtanto ni Senko na kailangan niya ng dagdag na tauhan sa paggawa ng iron sa susunod na umaga. Sina Senko at Crumb ang gumawa ng plano para akitin si Jinru gamit ang science. Pagkatapos ay sinabi ni Sika na aalamin niya kung ano ang kailangan nila upang ma-recruit ang mga lokal.
Bilang kinahinatnan, ipinagkatiwala nila ang mahalagang tungkulin ng pagtuklas ng mga kagustuhan ng taga-nayon sa napakatalino na investigador na si Sika. Nang maglaon, bumalik si Sika sa nayon, at alam ng lahat ang tungkol sa tirahan ni Senko sa shed ni Crumb. Si Sika ay nakakuha ng maraming impormasyon sa mga lokal at bumalik sa Senko. Tinawag noon ni Crumb si Koako na isang bakulaw kung saan siya ay pinagsabihan ni Koako na hindi nagustuhan ang kanyang mga komento. Kasunod nito, ipinaalam ni Sika kay Senko na hinahamak ng batang si Gonan ang pagkain ng isda araw-araw. Si Senko ay nagkaroon ng napakatalino na ideya at sinabing nakikita na niya ang siyentipikong pain na mag-engganyo sa kanila na sumama sa kanya. Pinili ni Senko ang foxtail millet kinaumagahan at sinabing magluluto sila ng gourmet cuisine mula sa simula. Dumaan si Koako upang kumain ng foxtail millet at naguguluhan sa kanyang diskarte. Pagkatapos ay isiniwalat ni Senko kay Koako na ang foxtail millet ay mayroong 70% na butil. Ang butil ay pagkatapos ay naproseso at pinaghalo sa tubig. Pagkatapos ay ipinaalam ni Senko sa kanyang mga kaibigan na matagumpay silang nakagawa ng harina, at sila ay natuwa. Pagkatapos ay sinimulan niya ang huling yugto, paghahalo ng harina sa mga itlog upang lutuin ito ng mga sariwang sangkap. Naghanda si Senko ng isang piging ng dekalidad na karne para sa kanyang mga kaibigan, na nagpabango ng kanyang sopas. Bilang resulta, sinabi ni Senko na ang kanyang pansit na sopas ay tinawag na ramen. Naunang natikman ni Crumb ang ramen, at nabigla siya sa sobrang sarap nito. Nang maglaon, naglakbay sila sa bayan, at binalak ni Senko na gamitin ang kanyang ramen upang akitin ang lahat ng mga residente. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.